Pag-usapan naman natin ito mga ka-JP. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si JNK. At nandito pa rin po tayo sa palatuntunan na kung saan bida po ang opinion nyo rito. Go Philippines 3.0 po mga kababayan. At syempre, pag-usapan natin ngayon ang pahayag nitong si Speaker Martin Romualdez dito kay Digong. Naku mga kababayan, ngayon nyo lang po ata makikita at mapapanood itong si Speaker Martin Romualdez pumalag na dito kay Digong. Akala nyo kasi yung tahimik na tao mga kababayan ay hindi na magsasalita. Pero ito napakaanghang na mga sinabi ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan dito po kay Digong. Oops. Teka lang. Matthew, nakikita dyan. Matthew. Yung sa totoo lang po, mali ang China. Mali ang ginagawa ng China. Okay. Siguro alam naman lahat yung arbitral ruling. Yung buong mundo kasama natin. Eh di parang tayo makakamali dyan. At tama nag-oath ang ating presidente, di ba? Mapapabuli ba tayo? Ugali ba natin na mapapabuli ba tayo? Hindi dapat. At we have to tell China that tingin na lang yung pagka-aggressive yung stance nila. Si President BBM, ano siya sabi? I am a friend to all and enemy to all. Hindi naman kalakaban niya yung China. Hindi naman nag-pivot yan sa US eh. Binalaan silang niya. Kasi yung dating administrasyon, yan ang pivot. Yan ang pivot. Mga kababayan, ibig sabihin, umiikot, pinapaikot lang ng China. Diba? Sabi pa ng dating presidente, maging probinsya na lang tayo ng China. Happy na tayo lahat. Papayag ba tayo? Maging China lang tayo. Ha? Hindi naman siguro, di ba? So, yung ginawa ni PBBM, binalansin na lang niya. Basag. Basag na basag si Digong dito, mga kababayan. Papayag ba tayo na maging probinsya na lang tayo ng China? Yung Pangulo natin ngayon, hindi yan nagiging pivot ng US. Binabalansi lang niya. In fact, mga kababayan, totoo naman po sinasabi ni Speaker Martin eh. 'Di ba? Tayo ay mayroon pa rin tayong trade agreement dito sa China. So meron pa rin tayong kalakal. Meron pa rin tayong palitan ng kalakal dito sa China. Kahit na nag-aaway tayo pagdating sa West Philippine Sea, okay lang kasi nagdi-trade pa rin naman tayo. Ibang usapan yung West Philippine Sea. Pero hindi po tayo kagaya ni Digong na nagpapagamit sa China at talagang tau-tauhan, uto-uto, di ba? Hawak sa liig ng China. Yun pong ibig sabihin nitong si Speaker Martin Romualdez. Biruin nyo, paano ba naman hindi siya kakantsawan, kukutyin, pinangakuan po ng daan-daan na build project. Di ba? Ilan po ang natupad? 2. Biruin nyo yun? Ilang project mga kababayan, ilang infrastructure, ilang build, pati yung mga train na ipinangako, nasa napunta. Diba? Pagdating po ng 4 years ni Digong, iniwanan na siya sa ere. Diba? Walang nangyari. Pinaglaruan lang siya. Pero si PBBM, hindi po ganon. Kasi marami ang pumapasok na investor dito sa atin. Marami yung mga nagpe-pledge. Di ba sinasabi nyo, pledges lang yan. Yes, pledges nga lang yan. Yung pledges na yan, baya dun sa mga tour ni PBBM, pero nagmamaterialize. Si Digong, ilan na nagmaterialize? Mga kababayan, 2 build project. Anak ka ng tinapa naman, Digong. Diba? Sapul na sapul ka rito kay Speaker Martin Romualdez. Yan ang banat, simple lang. Minsan lang bumanat, pero rock. Totoo naman eh. Si Pangulong Bongbong Marcos nag-oath mga kababayan.
na hindi niya po ipamimigay even an inch, 'di ba, na ating teritoryo, si Digong, mga kababayan. Ano ang sabi niya? Sige, ibigay nyo na yan. Tubig lang yan. Sabi ni RBL, mabibilaukan na sa kachuchup-chup si Hari. Mabibilaukan na sa gurgur. Mabibilaukan na sa paglunok ng gurgur. Mga kababayan, shoutout po kay Mama Yoli Binuya at kay Mami B. At syempre kay Priscilla Moralde, shoutout po. Sabi ni Los Angeles, yung Hong Kong, hindi rin lahat yan ay kampo ng mga mautog. Marami kaming kontra dyan. Diba? Nako, kawawa naman itong mga mautog na to, mga kababayan, at mga kampo ni Digong. Shoutout Ma'am Charit Garmada. Ito na nga, mga kababayan, yung sinabi nito ni Speaker Martin Romualdez, talaga pong tatagos dito kila Digong ito. Dahil totoo naman, si Digong ay talagang lantarang tuta po yan ng China. 'Di ba? China lang ang kanyang, parang sa China lang umiikot ang mundo ni Digong eh. 'Di ba? Dahil nga po sa pagiging sip-sip sa China, nilayuan na si Digong ng ibang mga investor. Nilayuan na po siya ng mga, kumbaga, mayayaman o sabihin natin ng mga leaders. Kaya nga itong si Digong, pagdating ng may mga forum sila, may mga meeting sila, nandun siya sa kabilang lamesa. Diba? Lalo na yung mga babae, mga kababayan, ayaw palapitin kay Digong. Manyak eh. Yung sabi, Litin natin ha. totoo lang po, mali ang China. Mali ang ginagawa ng China. Siguro, alam naman lahat yung arbitral ruling. Yung buong mundo kasama natin. Exactly, mga kababayan. 'Di ba? 'Yun lang ang pagbasihan natin eh. Bakit pa inilaban 'yan? Arbitral ruling, 'di ba? UNCLOS, mga kababayan. Kung hindi mo lang din susundin, China lang ang susundin mo. Di useless, sana hindi na inilaban 'yan. 'Di ba? At alam naman natin, pag meron tayong mga karatig bayan o karatig bansa at kasama natin dyan sa United Nations, so why don't you, di ba, exhaust yung ano na yan, yung mga bansa na kaalay natin. Makikita nyo talaga ang isang tao pag limited lang yung kanyang utak eh. Pag narinig lang yung yung salitang gurgur. Hindi pa. Pag narinig lang yung salita na, ano ba yung sinabi ni Xi Jinping, mga kababayan? There will be, ano yun? Nakalimutan ko rin no? There will be a trouble. Kasi sabi ni Digong, Mr. President, I will dig my oil, my own oil. Sabi niya ganun. In the future, sabi ni Xi Jinping, don't do that. If you do that, there might be a trouble. Tangay na, mga kababayan, natakot na agad itong si Digong. Ang rinig niya dun sa trouble, gera na kaagad. Di ba? So dun pa lang, may problema na talaga tayo. Tapos gusto niyo yung paalisin ng presidente na ipinagtatanggol ang ating soberanya. Sa totoo lang mga ka-GP, ang gera naman talaga, isa itong nagiging minsan sa totoo lang, para sa akin, this is my own opinion. Hindi ako magaling sa international na usapin, pero sa gera naman talaga, ito minsan nagiging basis din to. Basis para ang bansa natin ay kilalanin at matauhan tayo despite the fact na tayo ay underdog, pero tayo ay lumalaban. Hindi tayo yung nagpapahawak sa leeg. Kasi pag nagpahawak ka sa leeg, mga kababayan, sasabihin sa'yo ng mga ibang bansa, ay tuta yan. Diba? Walang kwenta yung presidente dyan. Walang kwenta yung Pilipinas na yan kasi yung Pilipinas na yan, mga takot. Mga bakla yung mga yan. Mga roke yan. Ay. Darna! Darna! Kala ko Harry Roque yan eh. Sorry naman. Di ba mga kababayan? Ganun po ang pinagkaiba. Kaya Digong,
Ngayon, naririnig mo na yung mga tao na binabanatan mo. Ngayon, nagsasalita na against you. And totoo naman, they have their point na talagang ikaw, bilang isang presidente, hindi ka na dapat bumalik. At ang mga Duterte ay wala ng karapatan na bumalik bilang pinuno at chief executive ng Pangulo o ng bansang Pilipinas dahil wala kayong kakwenta-kwenta. Di ba? Nagpaloko lang kayo sa China. Nagpahawak lang kayo sa liig. Tapos ngayon, dinadamay nyo pa yung mga tao, kinakaladkad ninyo. Kayo ang totoong nangangaladkad. Kasi matino naman ang namumuno sa atin, ayaw nyo pang pagbigyan na matapos ang kanyang termino. Gusto nyo kaagad agawin kasi marami kayong kabulukan na nalalantad. Paano tayo makakamali dyan? At nag-oath ang ating presidente. Ano, RBL Mokong? Ano pinagsasabi mo? Dati ang mga ngisda natin sa WPS, ang laki ng huli nila, ngayon dilis ang nakukuha nila, idol? Teka lang, ano ba yan? Pakilinaw. Nung panahon ba yan ni Digong na sinasabi mo, RBL Mokong, o panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos? Dalawa lang yan, mga kababayan. At kung sasabihin mo sa akin na panahon ni Digong, marami silang nahuhuling malalaking isda, hindi po totoo yan. Dahil sila mismo, nakadaupang palad namin, yung mga tao, mga manging isda, fisher folks ng Zambales, pag sila po ay nakahuli, ang ginagawa sa kanila, kinukuha po yung kanilang mga huling isda. At tapos, aalis na lang. Kaya naiiyak na lang yung mga isda. Yung iba pa dyan, mga kababayan, yung pag nakahuli sila, paharangin, papalitan po ng pa-expired ng noodles. Diba? Yan ang ginagawa nila, tapos mga bottle of water. Samantalang ang presyo daw ng isda na kinukuha sa kanila, mahigit 10,000, ang ibibigay lang ilang pirasong pa-expired na noodles at mga bottled water. Diba? Tapos hindi pa sila nakakapasok basta-basta doon sa Baho di Masinloc, mga kababayan. Na kung tutuusin, pag may bagyo, yun po ay ginagawang tabing. Kumbaga parang ito ay hindi ka po madadali ng bagyo, tagapagligtas. Di ba? Yung lugar na yan. Sabi ni Dante Palanan, totoo ba natatakbong Senado yung tatlong mag-aama? Hayaan natin, tatakbo lang naman sila. Sila naman na mapapagod. Sheena Joy 77 at Christina Valdez, shoutout po. John Paul Ramos, idol. At hindi, mga kababayan, sinabi ko lang yun tungkol dun sa sa isda, pero hindi po ako nagagalit kahit nino man dito, kaya nagtatanong ako ng maayos kay RBL Mokong. Hindi tayo kakampi naman pala si RBL Mokong. Pero kahit ikaw ay DDS, okay lang sa akin kasi maayos naman yung tanong, kaya inaayos ko rin yung sagot ko, di ba? Danilo Pablo, di ba ang dugong ay mataba? Eh di si Bibi Gandang Hari yun. Tama, di ba? Naipasok niyo pa yon, mga kababayan. Siya nga yun, di ba? Pero hindi, tinawag niyang dugong itong si Digong. Grabe, mga kababayan. Opo, kawawa talaga yung mga mangingisda dahil yan sa pinagagawa ni Digong. Dahil walang kakwenta-kwenta ang kanyang pamumuno. Pero inyo, mga kababayan, di ba? Nagkaroon sila ng status ko dyan, na samantalang tayo dapat ang magbigay ng ruling dahil nga sa UNCLOS, dahil sa atin po, kumbaga tayo ang may karapatan, pero iba ang nakikinabang, iba pa ang nag-uutos sa atin. Parang pumasok sa bakuran mo, pumasok sa bahay mo, hoy, lumayas ka nga rito, lumayas ka dito sa bahay na to. Ano ka lang dito, nakikitira ka lang, parang ganun borders. Yung borders mo ngayon, siya na may-ari ng bahay, siya na ngayon na may teritoryo. 'Di ba? Pinapalayas ka. Grabe. Ang tindi nito ni Digong, mga kababayan. Pero in fairness kay Speaker Martin Romualdez, sana Speaker, para tumindi-tindi pa, marami pa, magsalita ka pa na magsalita. Tagalog, wag English.
'Di ba? At saka sana straight to the point kasi minsan nami-misinterpret at misunderstood ng tao yung inyong mga sinasabi. At saka pakibagalan minsan kasi nag-iislang-islang eh. 'Di ba? Raisin and Belio, shoutout po. Sabi ni Jorlita Agustin, sila ang tunay na weakling. Eksakto. Totoo naman yan. Kita nyo lang kay Sara Duterte, napaka-weak eh. Umayaw mga kababayan dahil ayaw niya masisi doon sa PISA at yung kapalpakan ng DepEd, kaya biglang umayaw. Diba? Mary Rose Andres Gakutan, good evening. Yan ang katotohanan mga kababayan. Itong mga Duterte na to, mapagbalat kayo. Diba? Sa bagay, siguro nakuha na nila yung gusto nila. Nakuha na nila yung pera na plano nila. Diba? Para mayroon na sila ulit pantakbo sa susunod. Takbo ng takbo, ayaw magtrabaho. Maglakad din kayo. Takbo kayo ng takbo mga kababayan. Pag nanalo, tatambay. Diyos mio, marimar naman yan. Yari ka! Okay? So salamat SMR, at least narinig namin na ngayon ay nagsasalita ka na. Tama yan. Dapat kasi meron tayo na kahit papano mga nasa gobyerno na mataas ang posisyon na bumabanat, hindi lang yung puro congressman, 'di ba? Tama yan, isang speaker nagsasalita na laban dito sa mga Duterte. Kung pwede nga si Pangulong Bongbong Marcos, pero ibigay ko na sa iyo 'yon, yung pagkakataon na 'yon na kayo ang sumagot sa mga Duterte sa kanilang mga maanghang na mga bunganga at mga dila. 'Di ba? At least mga kababayan, hindi na tayo kakawawain basta-basta nito. 'Di ba? Kung pwede nga lang, pag talagang sumobra na tong mga to, kagaya ni Harry Roque, isang abogado pero nagbibintang bangag daw si PBBM, dapat yan hulihin na. 'Di ba? Dapat yan kasuhan o kaya padisbar. Padisbar para mawala talagang 'di ba? Mawalan ng saysay yung kanilang pinag-aralan ng napakatagal na panahon. Tingnan ko lang. Alam nyo, pag nadisbar ang isang abogado, yan ay isang kahiya-hiya, mga kababayan. Yan ay kumbaga para sa akin, kapatid na nila, magulang na nila, ang kanilang profesyon na yan. Pero pag yan ay nawala sa kanila, nadisbar sila, kahihiyan yan bilang isang abogado. Okay? Itong si Digong, masarap din tong ipadisbar kung tutusin, kaya lang wala na ring silbi. 'Di ba? Sa kanya mga pinagsasabi na sila ay nag-build ng intrigue, sila ay nagpaplant ng evidence, maliwanag na 'yun mga kababayan, dapat nadidisbar na 'to eh. Okay? O siya, mga kababayan ko, iwanan na natin 'yan at pag-usapan naman natin ito.